Malabo lang po ang mata ko, ngunit ang aking isip kailan po ay hindi maglalabo sa pagkikipaglaban. Kailangan natin ng bakal, pero higit sa lahat, mas kailangan natin ng bigas. Ay, wala nga pong bumili. Sinong bibili nito? May bibili ba lang ganitong klase? Oh, nakaitim-itim na ito. Nandulot siyang minang yan. The province of Palawan, known and admired all over the world for its emerald waters, enchanting islands, and pristine beauty. Palawan is recognized internationally for its rich biodiversity. It is home to the country's last remaining stretch of old-growth forest, where hundreds of endemic flora and fauna are known and yet to be discovered by science. Some of these species can help unlock solutions to disease and climate change. Palawan is a designated man and biosphere reserve by the United Nations. There are close to 354 mining applications and permits in Palawan, and at least 200 of these overlap with the protected areas. Mining companies suggest that this is the solution to the country's poverty problem. However, economic improvement and quality of life have yet to be seen in this province, and the costs of mining have been very high. Ito ngayon pa lang natispitan lang nila yung bukal diyan, tuyo na kagad eh. Tispit pa lang yon. Ay paano kaya yung kung bualin yung kabundukan na yan? Yung dati po, nung 1990 binuksan ko, ganun po ang taas ng palay, short variety po. Ngayon po na dumating sa punto nang nagkaroon ng kalsada dyan sa bundok, ganito na lang po. Hanggang sa nagbunga ng ganito haba na lang ang uhay niya. Kaya sabi ko, epekto na rin po ng laterite. Sabi ko kaya ako parang kaming mga magsasaka parang tinatamad na magsaka. Sirang-sira na po ang aming basakan. Ang basakan po namin dati nag-aani kami ng 110 sacks per hektar. Ngayon po nag-aani na lang kami ng halos wala na pong 50. Ang tubig po ay pumupula dahil sa dumadaloy ang tubig na galing po doon sa kanilang minahan. Kaunting ulan po dito sa amin ito, katulad na lang po nung nakaraang Marso 1. Ako po ay nagpaani noon. Talaga po ako daw mapaiyak na sa akin panay kay. Ang akin pong naani, kuwan, 18 sako. Dati ito noon, mabilis maglaki yung bangos at saka yung yung sugpo. Nung nabuta ng baha, nagtaka kami bakit yung sugpo, yung hipon ba, parang 7 buwan na ganito pa lang kalalaki. Hindi na naglaki. Ewan ko kung anong nangyari. Sabi nila laterite, magreklamo daw. Sabi ko, saan kami magreklamo? At saka anong pwede namin, hindi namin maintindihan kung paano hanggang ngayon. Ewan ko. Sa dami ng minahan sa buong Pilipinas, wala namang nagyaman, wala naman pong gumanda ang buhay kung hindi iniwan ng mga dambuhalang pagmimina o kaya mga malalaking kumpanya. Pag may bagyo, may baha, hindi po yung mayayaman ang nasa salanta, kami pong mga hirap. Sa mina, sino ang yumayaman? Ang mayaman. Ha? At ang isa pang masakit para sa akin ay yung para bagang ipinamimigay ng ating pamahalaan, I'm sorry to say it, na ang ating pamahalaan mismo ang idinudul out nila. Ha? Ang ating natural resources sa foreigner. Isang bagay na masakit, napakasakit. So ang presensya ng minahan dito sa Palawan, siya yung naglikha ng kaguluhan sa buong probinsya. Pinag-umpog-umpog kami mga katutubo. Sinuhula ng iba naming mga leader, kasama ang aming mga halal na mga opisyal. Ang gagawin nila sa mga kapwa namin, imbes na kapwa namin mga ayaw sana yun, susuhulan nila eh. Bigyan nila sardinas, bigyan ng bigas, bigyan 300, pakainin pa sila kung saan, ibiyahin pa sila kung saan. Sino ba hindi maasar?
sa mga mineral na yan. Hindi natin kailangang sirain ang kalikasan para ito ay pakinabangan. Ang kailangan lang natin ay pangalagaan ito upang maanyayahan natin ang mga bisita natin at nang makita nila ang likas na ganda ng ating kalikasan para magkaroon ng oportunidad ang ating mga kababayan. Sinasabi nga natin, kung may pakinabang, may pakialam. The Save Palawan movement is hoping to keep Doc Jerry's dream alive. Ang lugar na ito ay lubos naming pinoprotektahan dahil kapag ito ay napabayaan at nasira ng dahil sa pagmimina, malaking kawalan sa amin sapagkat ito ay ang kanilang pinagkukunan ng kanilang inumin, ang kanilang pinaliliguan. Dito na rin sila naglalaban ng kanilang mga damit. Pagdating po sa pakikipaglaban namin sa mina, pagaling po sa public hearing po, panalo po kami bagamat ang didismaya po namin kung bakit po napapayagan pa rin magmina dito sa amin. Ayon sa batas ng pagmimina, dapat kinakausap ang mga mamamayan na pangunahing apektado. Kami po yun. Nilagpasan po kami. Naniniwala kaming kumita na ang ibang nasa posisyon. Pero kaming mga mamamayan, kami na mga magsasaka na nagpo-provide ng pagkain ng Pilipinas, binabaliwala. 50% ng supply ng pagkain ng Metro Manila galing sa Palawan at Puerto Princesa. Which means kung meron 12 million Pilipinos sa Metro Manila, 6 million yung pinapakain ng Palawan at Puerto. So once na masira yun, hindi lang ang Palawan ang magsasuffer, kundi maging ang Metro Manila. The Save Palawan movement's 10 million signature campaign aims to push for the strict observance of environmental and mining laws. Sana maintindihan naman ninyo yung aming sitwasyon. Dahil kami, mga katutubong Palawan, ay wala na pong ibang lugar. Dito lang po sa Palawan. Kaya, kahit ano po mangyari, hindi po kami susuko. Itutuloy po namin yung laban. Protect the rights of local and indigenous people. Kung sa pagmimina, ako, ayaw na ayaw ko. Dahil nakapagtapos din yung mga anak ko dahil sa pagsasaka, bakit hindi na lang, hayaan na lang yung kabundukan na gano'n na lang. Sabi nila sa amin, bakit may cellphone kami? Bakit may sasakyan kami? Lahat yan ay galing sa pagmimina. Sabi nila, huwag na kayong gumamit ng cellphone. Tatanggapin ko ang hamon nila. Pero, huwag din kayong kakain ng produkto ng mga magsasaka. Hahamunin ko kayo sa 1 buwan. Titingnan natin kung sinong mamamatay sa atin na dilatang mata. Labis-labis na problema ang dinudulot po ng pagmimina sa amin. Kasi po karamihan po dito sa Kalatigas, lang po, pangingisda at saka pagbabasakan yung pinabubuhay. Kaya alam ko rin po na marami rin pong kabataan yung nahihirapan. Dahil sa pagmimina po. Kaya po, sama-sama po natin pigilan yung pagmimina para na rin po sa kinabukasan nating mga kabataan. To push for sustainable economic development and keep Palawan's precious biodiversity intact. The fight to save Palawan is every Filipino's fight. It is a fight for the country's last frontier. It is 10 million voices strong, a clear message to the world that Filipinos care. No to mining No in to Palawan. mining in Palawan. No to mining No in to Palawan. mining in Palawan. No to mining in Palawan. mining. to mining. Mandita mo na minaabot Palawan. Hindi ko na minaabot Palawan. Hindi ko na mag-irog. Namin gustong mina sa Palawan! The time to act is now.